I was informed that around 8 in the evening, you can see him the following day, tomorrow, at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock, meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas. Sino nga harap? No? May abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. But following day, I went to see him sa kulungan. Hindi ko mix ang feeling ko, hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pag nagkikita, kunyari nakasimangot, pero maya ng konti, tatawa na lang bigla yung ano na sasabihin. Pagpasok ko sa kanya, o kumusta ka na? Ako pa kinumusta. Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang, kumain ka na. Ayoko ng pagkain mo. Hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya, may tatanungin lang ako 3 bagay sa'yo. Nabigyan ka ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ba ng bagong complaint sa iyo? Wala. May pinirmahan ka dito magmula nung dumating ka? Wala. O, sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumutulo yung sipon niya. May panyo ka ba? Meron. Ako kasi, minsan dala kong panyo eh. Nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako ng 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko. Sa iyo na lahat ito, maglilinis ko. Pwede sa akin na lang muna ito. Oh, gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayoko ng pagkain mo, ayoko ng cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating ka? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? Yung gatas na gano'ng kalaki. Non-fat milk. Inubos niya yun. Sabi niya, masarap pa na ito. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo na yun. Kailangan mo ng pampalakas. Namimiss ko yung daing, munggo. So yung mga basic foods na kanin ang hinahanap niya. So, sige lang, maghanap tayo ng paraan na mabibigyan niya yan. So, ang una kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat mo na krisis sa buhay mo? Ginayon niya yung kamay niya sa akin. Tingnan mo yung kamay ko. Yung kamay niya puro ang daming buhit. Puro buhit lahat, wala kang magintos. Sabi niya, Bong, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap. Sinabi ko sa kanya, hindi. COVID ang pinakamahirap. Baliwala ito sa COVID. Hindi mo alam kung anong COVID, hindi mo alam ang kalaban mo, hindi mo alam ang gamot. Ilan ang tao mo mawawala. Kapeni, susugan ko lang. Nabanggit ni E.S. Medjordea pagdating nila dun sa The Hague, sinabi niya na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung ano yung isang ospital, ano yung contact details. Tama po ba, E.S.? Now, pinangako sa akin na lahat. Opo. Ibibigay lahat. Pero, ibibigay lahat. Ano walang binigay? Bakit ho ito importante? Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, yung ginawa kay Presidente ay violation yon ng kanyang karapatang pantao, no? Because he was held incommunicado. He was held incommunicado. Ano ho ba ang meaning nito sa ating saligang batas? Sabi dito, incommunicado, holding a person incommunicado is denying them access to family, counsel, or the outside world during detention, which is in violation of our Constitution. Yan ho ang pinapakita sa atin, itong dinadaanan ng ating dating Pangulo. Binubuklat niya ang inyong mga mata sa karapatan ng isang Pilipino na dapat manaig
saligang batas sa ating pagkatao. Sa isang simpleng detalye, nasaan siya nung nandun siya sa dahig. Pinangako, walang ibinigay, hindi itinupad, saan siya mahahanap. That is, to me, personally, is holding a person incommunicado. Alam mo, ang masakit doon, nasa aeroplano kami. Ang dami nilang taga-ICC. Nangangako silang, oh, we will give you the address, you will immediately be informed, or we will bring him. Wow, ni isa wala. Pinuntahan ko yung embassy ng Pilipinas. Wala rin silang informasyon. Taga mo na lang yung kwento, yes. Ano nangyari sa iyo habang naghahanap ka? Kasi may nagkwento sa akin, marami nagkwento sa akin. Sa mga Pilipino, ano nangyari sa iyo? Ako, pagdating ko pa lang na airport, kumulaps na ako eh. And then, ano ba yun? Right before the hearing, I collapse. Tapos, PRRD ako sa inyo. Maniniwala ba kayo, isang kasama namin sa aeroplano, sabi niya, sir, asawa ko sir, nasa telepono. Inumuli o ano, minumura ako ngayon. Pagdating namin sa Hague, sir, ang asawa ko hindi pa ako tinitigilan. Mali daw ito ginagawa ko. Yun ang sinasabi, mali daw ito ginagawa ko. Sir, trabaho lang niya yun. Trabaho mo yan. Nakakalungkot kasi yun nangyari po sa atin pong dating Pangulo, si FPRRD. Sa totoo lang, huwag tayo, di ba kidnapping yun? Malinaw na kidnapping yun. So, kapag once na nagplano ka ng parang pagkuha sa isang tao, tapos hindi mo nilagay sa tamang proseso, marami kang violation na ginawa. Ano ba ang gusto nila talaga mangyari? Ba't nila ginagawa to? Tapos may mga sinasabing may mga taong sasalubong, bibigyan sila ng mga abogado, bla bla bla, from ICC. Sa totoo lang yung pagdakip pa lang nila kay dating Pangulong PRRD sa atin pong bansa is hindi na po magiging maganda yung kasunod nun. Dahil kung pwede lang patayin siya sa spot mismo kung kailan siya nakuha. Yun po talaga yung parang nakikita nating plano eh. Walang magandang plano dito. Dahil hindi matatapos ng tama ang isang bagay na hindi tama ang pasimula. Yung palang violation nila sa karapatan ni PRRD, doon palang maling-mali na. Harassment, tapos may na masyadong nagpabibo, nagpa-Jollibee, nagpa-bida-bida. May tatagdag